Ang una nga libro, ang Diyos lang gid ang gintunaan ng tanan. Ang Diyos ang naghimo sa aton, pag sa presensya niya, kalipay nga dako ang aton Ginoo. Hay gamhanan, yung tao niya ang tanan para sa aton. Ang Diyos ang naghimo sa aton, pag sa presensya niya, kalipay nga dako ang aton Ginoo. Hay gamhanan, yung tao niya ang tanan para sa aton ang aton Ginoo. Hay gamhanan, yung tao niya ang tanan para sa aton. Kamusta sa Indo? Kari kag magpamati parte sa istorya ng Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Dios lang gid ang naghimo ng tanan nga bagay nga ato nakikita kag nang indi nakikita. Pamati sa kaset kag magsiro sa mga litrato. Siroa ang masunod nga litrato pag mabatian mo ini nga tunog. Ang una nga litrato, ang paghimo ng Diyos sa tanan nga bagay kag sa tawo. Gintunaan 1:26. Sa ini nga litrato, makikita ang mga bagay nga ginghimo ng Diyos. Pero, bago ang tanan na himo, ang Diyos ay Diyos na. Waya siya may ginghalinan o gingtunaan. Waya siya gakahinangyan ning aber-ano para mabuhi, kag waya siya ning kamatayon. Ginghimo ng Diyos ang tanan nga anghel, ang kalangitan, kag mga planeta. Ginghimo ng Diyos ang duta, kag tanan nga nagatubo nga tanom, kag ang tanan nga pispis. Ginghimo ng Diyos ang tubi kag dagat, pati ang tanan nga isda, kag tanan nga may kabuhi diri. Pagkatapos, ginghimo da ng Dios ang tanan nga nabubuhi sa duta. Pero, ang kayo-ayo nga ginghimo ng Dios sa tanan, hay ang tawo. Hambay ng Dios. Niyan, himuon naton ang tawo. Aton siya himuon niya kapariho naton. Siya ang magatibara sa mga isda, mga pispis kag sa tanan nga hayop. Naghimo siya ning isa ka lalaki kag isa ka babayi nga kaparihon niya nga may isip, agod maintindihan ng tawo ang plano ng Dios. May kabubuton, agod masunod niya ang kagustuhan ng Dios. Kag may emosyon, agod mahigugma niya ang Dios nga nagtao sa iya ning kabuhi. Ginaasahan kada ng Dios nga magdipara kag magdumaya sa tanan nga iya ginghimo. Labaw sa tanan, gusto ng Diyos nga maintindihan mo ang iya plano sa imo. Masunod mo ang iya kabubuton, kag mahigugma mo siya labaw sa tanan. Ang ikaduha nga litrato, ang kabuhi ng tawo sa paraiso. Gintunaan 2:18. Si Adan ang nagtao ning pangayan sa tanan nga pispis kag mga hayop, aber maanad o maila. Pero waya aber isa diri ang angay nga makaibahan kag makabulig niya. Ngani hambay ng Dios. Hindi maayo nga mag-isa ang tawo. Tawang ko siya ning makakaibahan kag makakabulig.
Nalipay gid ang tawo nang makita niya ini. Babayi ang gintawag niya sa iya. Naghimo ang Dios ning isa ka paraiso sa lugar ng Eden, kag didto niya gingdaya ang tawo nga iya ginghimo. Hambay ng Dios sa tawo. Makakaon mo ang aber-ano nga bunga ng kahoy sa garden. Purya lang sa bunga ng puno ng kahoy nga nagataon ning kamayad, parte sa maayo kag malain. Ayaw gid adto magkauna nga bunga. Mamatay ka pagkaunon mo adto. Kalipay-lipay gid sinda nga duha sa paraiso. Waya sinda nagugutom, nagakasakit, kag waya sinda nagaaway, kay puno sinda ning paghigugma, kay kaibahan ninda permi ang Dios. Ang tanan nga bagay ay ginghimo na ng Dios para sa aton. Pero, ang pinakaimportante sa aton kabuhi ay ang Dios, ang aton pamilya kag ang aton isig katawo. Gusto ng Dios nga makaibahan ta siya permi, maging malipayon kag maghigugmaanan sa isa kag isa. Ang ikatuyo nga litrato, ang pagsuway ng tawo sa sugo ng Diyos. Gintunaan 3:1. Nang una, waya nagakasala ang tawo sa Dios. Ngani, may maayo sinda nga relasyon sa iya. Pero ang sawa, ang pinakatuso sa tanan nga hayop, nga ginghimo ng Dios ang ginggamit ng dyablo. Isa ka bises, gingpangutanan niya ang babayi. Matuod ba nga ginghambay ng Dios nga hindi ka magkaon ning aber-ano nga bunga ng kahoy sa paraiso? Nagsabat ang babayi. Bukod naman, ginapakaon sa amon ang aber-ano nga bunga sa paraiso. Pwera lang ang bunga nga yadto sa tunga ng paraiso. Pag kami kuno magkaon ng ato nga bunga, o aber humawid lang sa puno, mamamatay kami. Hambay naman ang sawa. Bukon ina matuod, hindi kamo mamamatay. Pagkatapos, naghalina ang sawa. Kayo-ayo gid sa paniro ng babayi, ang bunga, kag daw kanamit-namit gid nga kaunon. Ngani nagpupo siya ning bunga, kag iya ginkaon. Nagbuida siya para sa iya asawa, kag kumaon da ini. Pagkatapos adto, didto ninda nasayuran nga sinda gali hay waya ning baro. Ngani nagbuoy sinda ning mga dahon ng igos, ging sugdong-sugdong ninda, kag imaw ang ginghimo nga pangtabon sa indalawas. Pagkahapon, nabatian ninda nga nagapanaw sa paraiso ang Dios. Ngani nagpanago sinda sa mga kakahuyan. Pero, gingtawag ng Diyos ang liyake, kaging pangutana. Didto na sayuran ng Diyos nga gingsuway ninda ang iya sugo. Ngani gingpalayas ng Diyos si Adan kag si Eva sa paraiso tungod sa inda pagsuway. Imawda kita, kung magsuway kita sa iya sugo, imaw ini ang maging kabangdanan nga kita ay mapalayo kag mabuy-an ning relasyon sa Diyos. Ang ikaupat nga litrato, ang silot ng Diyos sa pagsuway ng tawo. Gintunaan 3:14. Sa ining litrato, makikita ang resulta ng pagsuway ng tawo sa Diyos. Pagkatapos masayuran ng Diyos kung ano ang natabo, ginghambay niya ang silot sa inda. Hambay niya sa sawa. Sa imo ginghimo, ikaw hay angay nga pagasilutan. Ikaw hay magakamang sa bilog mo nga kabuhi. Kagang imo baba pirmi lang sa duta, kag inihay madapu-dapuhan. Hambay naman niya sa babayi. Pag ikaw magnabdos, mahugaan ka,
lalo na kung mag-abot ang imo pag-unga. Gingatubang naman ng Diyos si Adan kag ang hambay. Kay nagsunod ka sa imo asawa, nang imo gingkaon adtong bunga nga gingbawal. Ang duta nga tanuman hay akon pagasumpaon. Mahugaan ka magpangabuhi hasta ikaw mamatay. Sa duta ka halin, sa duta kada mabalik. Ang mag-asawa hay gingtawan ng Dios ning baro nga himo sa panit ng hayop. Gingpalayas ng Dios ang mag-asawa sa paraiso. Iba ang gingpangaya ni Adan sa iya asawa, kay siya ang nanay ng tanan nga tawo sa kalibutan. Ang pangaya ng iya mga unga hay si Cain, kag ang pangaduha hay si Abel. Isa sa mga kabangdanan nang naagihan naton nga kahugaan hay tungod sa aton mga kasalanan. Ang kada sala hay may kabayaran. Pero kung mag-ako kita sa aton mga kasalanan, patawaron niya ang aton mga sala. Kay siya ay masaligan sa iyaging promisa, kag tama ang iya ginahimo. Ngani, limpihon niya kita sa tanan nga nahimo naton nga bukon matarong. Ang ikalima nga litrato, ang pagluwas kay Noe kag sa iya pamilya, gingtunaan sa 6:9. Pagkaligad ng madamo nga tuig, ang mga tawo ay sobra na nga malain ang ginahimo. Igwa ning isa ka tawo nga ang pangayan hay Noe. Siya nalanggid ang nabilin nga matarong ng adto nga tiyempo, kay siya ay nagakabuhi nga may relasyon sa Dios. Siya ay may 3 nga unga, sina Sem, Cam, kag Japet. Puhira kay Noe, ang tanan nga tawo ay malain ang ginahimo, kag aberdein ang kalainan. Imaw ini ang sitwasyon nga nakita ng Diyos aberdein. Ngani ginghambay ng Diyos kay Noe. Patyon ko na ang tanan nga tawo sa kalibutan, kay sobra na ang inda ginahimo nga kalainan. Magutod kaning kahoy nga sipres, kag maghimo kaning mabahoy nga arka nga may mga kwarto. Gunaon ko sa tubi ang bilog nga kalibutan, agud mamatay ang tanan nga may kabuhi sa ibabaw ng duta. Dayang imo asawa kag mga unga nga lyaki, pati ang inda mga asawa pagkatapos magsuyod kamo sa arka. Magsakay kada ning isa ka pares ng kada klase nga hayop, kag ayaw magpabay-i, agud hindi mamatay. Magsakay kada ning isa ka pares ng kada klase ng pispis, kag mga nagakamang sa duta. Magbayon ka ning tanan nga klase ng pagkaon para sa indutanan. Nagpati si Noe, kag ginghimo ang tanan nga gingsugo sa iya ng Dios. Imawda sa aton kabuhi. Magkabuhi kita nga matarong sa paniro ng Diyos. Magpati kita kag magsunod sa ginasugo ng Diyos, aber pa ini hay daw sa imposible. Ang ikaunom nga litrato, ang pagsilot sa mga tawo, gingtunaan 7:11. Gingpaandaman ni Noe ang mga tawo, parte sa paghahimuon ng Diyos. Pero waya nagtalikod ang mga tawo sa inda malain nga ginahimo. Pagkatapos mahimo ni Noe ang arka, hambay ng Diyos. Suyod na sa arka kaibahan ang imo pamilya. Sa tanan nga tawo, ikaw lang gid ang nakakapalipay sa akon. Si Noe hay 6 kagatos na ang edad, nang ginggunaw ng Diyos ang kalibutan. Pagkaligad ng isa ka semana, pagkatapos nga mapasuyod ni Noe ang tanan nga klase ng hayop, gingsara ng Diyos ang arka. 40 kaadlaw nga nag-uyan sa kalibutan. Nagtaas ang tubi, hasta nga naglutaw ang arka. Nagpakataas pagid ang tubi,
pero nagalutaw-lutaw lang ang arka. Padayon pagid nga nagtaas ang tubi, hasta nga natabunan ang tanan nga mga bukid. Nagkamatay ang tanan nga may kabuhi sa duta, ang mga pispis, ang tanan nga hayop, kag tanan nga tawo. Tungod sa malain nga pagkabuhi ng mga tawo, gingpatay sinda ng Diyos, puyra lang kay Noe, kag sa iya mga kaibahan sa arka. Pagasilutan da ng Diyos ang abersino nga nagakabuhi ning malain. Ngani talikuran na naton ang aton mga sala, kag magpati sa maayo nga balita. Ang ikapito nga litrato, ang halad ni Noe kag ang pangako ng Diyos. Gingtunaan 8:13. Si Noe hay unom kagatos kag isa katuig ang edad ng una nga adlaw, ng una nga bulan, nang gingabrihan niya ang puwertahan ng arka, kag nakita niya nga ugana ang duta. Hambay ng Diyos kay Noe. Magluwas na kamo sa arka, paluwasadaang tanan nga hayop, kag pabay sinda nga magdamo. Naghimo si Noe ning altar nga bato para magsamba kag magpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, nagbuoy siya ning isa sa kada paris ng hayop kag pispis nga malimpyo kaging sunog bilang halad. Nang mahumot ini ng Diyos, hambay niya sa iya sarili. Hindi ko na sumpaon ang duta tungod sa ginahimo ng tao. Sayod ko nga malay ng iya isip tuna sa iya kabataan. Hindi ko na patyon ang tanan nga may kabuhi paagi sa paggunaw. Ini ang palatandaan ng akong kasunduan sa Indo. Ibutang ko sa mga panganod ng akon bayangaw, kag ini ang magiging palatandaan ng akon pakikipagkasundo sa Indo. Kada magluwas ang bayangaw, madudumduman ko ang akon pangako sa Indo, kag sa tanan nga hayop. Ang Diyos nga nagpangako kay Noe, hay Diyos nga mahigugmaon kag matutom. Ginghalad niya ang iya bugtong nga unga, para matubos kita sa aton sala. Kung kita magtuo kay Hesus, mababato nato ng regalo nga kabuhi nga waya katapusan nga pangako ng Diyos. Ang ikawayo nga litrato, ang tore nga ginghimo ng mga tawo. Gingtunaan 11:1. Nang una nga tiyempo, isa lang ang lengguwahe ng tanan nga tawo sa kalibutan. Sa inda pagsinaylo-saylo ning lugar, napakadto sinda sa este sa mapatag nga lugar ng Sinar o Babylonia. Didto sinda nagtiner. Nagkaisa sinda nga maghimo ning madamo nga tisa. Inda ini ginaluto maayo para tumibay. Tisa ang ginagamit ninda nga bato, kag alkitran ang inda semento. Ang hambay ninda sa isa kag isa. Kare, mapatindog kita ning isa ka syudad nga may tore, nga abot hasta sa langit. Sige, agod makilaya kita, kag agod hindi magkawatak-watak. Nang masayuran ini ng Diyos, nagpanaog siya agod siroon ang syudad, kag ang turi nga ginapatindog ng mga tawo. Hambay niya. Tuna palang ini ng inda mga ginaplano nga bukon maayo. Hindi magdugay, kag himuon ninda ang anuman nga inda magustuhan. Ang maayo pa, guluhon nato ng inda lingwahe, agud hindi sinda magkaintindihan. Taya, basi, anong natatabo? Basi hindi kita magkaintindihan. Je ne comprends pas. Ano yun? Ba't ganito na nangyayari? What's he talking about? Wala ko kasabot. 뭐라고요? 못 알아듣겠어요. Siyak maawatan. Asen, dako kaintindi, ano kina? Wating butong. Dapat ay mag-inistorya kita na itong ato na nga nakaintindihan. Ilam sa imo. 무슨 말이야?
Basi, bahaya ka. Basi siya din na. Ase, Char! Bochan kina dati! Hindi kita ko kaintindi. Waya nga ni Sinda nagkainintindihan sa isa kag isa. Ging watak-watak ng Diyos ang mga tao sa bilog nga kalibutan, kag waya ninda natapos ang pagpatindog ng turi. Tunaad to, Babel ang gintawag ninda sa adto nga syudad. Kay didto, ginggulo ng Diyos ang lingwahe ng mga tawo. Ang tanan naton nga pagtinguha, kag mga pagpangabudlay, kung bukon kabubuton ng Diyos, imaw ini ang pagatunaan ng aton indi pagkaintindihan. Indi gusto ng Diyos nga maghimo kita ning sarili nga turi para maabot ang langit. Magtuo lang kita sa iya. Ang ikasyam nga litrato, ang pagkabuhi ni Hub. Hub 1:1. Igwa ning isa kalyaki ng unang nga tiyempo nga ang pangayan ay Hub, kag nagaistar sa lugar ng Uz. Mabuot siya nga tawo, malimpyo ang iya pagkabuhi sa paniro ng Dios, kag waya siya nagahimo ning malain. 7 ang iya nga lyaki, kag 3 naman ang babayi. Madamo siya ning sulugoon, kag siya ang pinakamanggaranon sa inda lugar. Ang mga nga niya nga lyaki hay nagailis-ilis ning papunsyon sa inda mga bayay, kag permininda ginaimbitar ang mga hali ninda nga babayi. Kada matapos ang anuman nga punsyon, maaga nga nagabangon si Hub, agod maghalad para sa iya mga unga, kay ginaisip niya nga basi kung nakakahimo sinda ning sala kontra sa Dios. Isa ka beses, nagkadto si Satanas sa langit. Hambay niya sa Diyos. Kung buyon mo, ang tanan nga pagkabutan ni Hub, pagasumpaon ka niya. Sayod ng Diyos nga nagapinusong si Satanas. Sayod niya nga si Hub ay magasambag gihapon sa iya, aber siya magapobre. Ngani, gingtugutan niya si Satanas nga buyon tanan ang mga butang ni Hub, para patunayan nga si Hub ay maayo nga tawo. Magkabuhi kita nga malimpyo ang aton pagkabuhi sa paniro ng Dios, aber pa may mga pagtilaw. Ang ikanapuyo nga litrato, ang una nga pagtilaw ni Hub halin kay Satanas. Hub 1:13. Aber pa si Hub ay matutom sa Diyos, pero may pagtilaw gihapon siya nga nagihan. Isa ka adlaw, gulpi na lang nga nagahangos nga nag-abot kay Hub ang isa niya nga sulugoon. Hambay ng sulugoon. May nag-abot nga mga sabiyo. Binuininda ang mga baka kag asno. Ging patay paninda ang akon mga kaibahan. Ako lang gid ang nakaluwas. Waya pa nga ni siya nakatapos magbalita, may nag-abot na naman nga isa. Hambay niya kay Hub. Ang mga karnero, kag mga pastor ay tinamaan ng kidlat. Kag namatay sindatanan. Ako lang gid ang nakaluwas. Malagat-lagat, may nag-abot na naman, nga ang hambay. Gingatake kami ng 3 ka grupo nga mga kaldiyo. Gingboy ninda ang tanan nga kamilyo. Kagimpatay ang mga pastor. Ako lang gid ang nakaluwas. Waya pa madugay, may nag-abot pa nga isa. Ang hambay kay Hub. Mintras, ang mga unga mo ay nagakinaon, kag nagaininom, sa bayay ng imo panganay. May nag-aagi nga kakusog-kusog nga hangin, kag naguba ang bayay. Natumbahan sindatanan, kag namatay. Ako lang gid ang nabilin nga buhi. Nagtindog si Hub. Ginisi ang iya baro,
kaging sigad ang iya uyo. Pagkatapos, naghapa siya sa duta kag nagdayaw sa Dios. Ang hambay niya, Waya ako baro nga nagluwa sa tiyan ng ako nanay. Waya da ako baro nga mamamatay. Ang Dios ang nagtao. Siya da ang mabuoy. Dayawon ang Dios nga makagagahom. aberchad ini ang natabo. Waya nagkasala si Job. Waya niya ging basuya ang Dios. Anuman nga mga pagtilaw ang aton maagihan, pasalamatan naton ini, kag dayawon naton ang Dios. Ang ika-11 nga litrato. Ang pangaduha nga pagtilaw ni Job halin kay Satanas. Job 2:1. Isa ka adlaw, nagatubang liwat sa Dios ang mga anghel, kaibahan si Satanas. Ging pangutana siya ng Dios. Diin ka maghalin? Nagsabat si Satanas. Palibot-libot sa kalibutan, kinasiro ko kung ano ang mga natatabo. Nagpangutana liwat ang Dios. Nahalata mo na ba ang ulipon ko nga si Job? Waya siya ning kapariho sa kalibutan. Malimpyo ang iya pagkabuhi. Mayo nga tawo, may respeto sa akon. Kag waya nagahimo ning malain. Kintugutan ko ikaw nga tawan mo siya ning problema. Aber waya gid ning kabangdanan. Pero naging matutom gihapon siya sa akon. Nagsabat naman si Satanas. Aber ang mga bagay, ay tataw ng tao. Ayaw lang siya mapatya. Tilawi, nga natawi siya ng sakit sa lawas. Kung hindi kanya sumpaon. Nagpasugot ang Dios, pero siling niya. Ayaw lang siya pagpatya. Adto nga daan, nagkadto si Satanas kay Job. Kaging pilas-pilas niya ang bilog nga lawas ni Job, tuna sa uyo hasta sa siki. Hambay ng iya asawa. Sumpaan na ang Diyos, agud mamatay ka na. Ang sabat ni Job. Waya mo na sa sayuri ang imo ginahambay. Aberchad adto ang natabo sa iya, waya dagihapon nakasala si Job sa Dios, aber sa paghambay. Ang natabo kay Job ay nasayuran da ng tatlo niya nga amigo, nga sina Elipas nga taga Timanita, si Bildad nga taga Suhita, kag si Sopar nga taga Naamatita. Ging bisita ninda si Job. Malayo pa sinda, nakita na ninda siya, pero waya ninda ini makilaya. Pagkakilaya ninda, naluoy gid sinda kag napauhang. Ginggisi ninda ang inda mga baro, kag nagbubo ning abo sa uyo. Nagpungko sinda sa alihid ni Job ng 7 ka adlaw, kag 7 ka gabi. Pero, waya gid sinda ning aber ano nga ginghambay, kay nakita ninda ang madako nga kahugaan nga ginatiis niya. Sa tiyempo ng pagtilaw sa aton kabuhi, kahinangyan kita nga maging matutom sa Dios, pareho ni Job, kag bisitahon man naton ang iba nga mga may sakit. Ang ika-12 nga litrato. Ang pagpakamaayo nga ginhimo ng Diyos kay Job. Job 42:10. Pagkatapos ng pagtilaw, ang maayo nga pangabuhi ni Job ay gimbalik ng Diyos sa dati. Dinoble pa ng Diyos ang manggad ni Job. Tanan nga mga hali kag mga kakilaya ay nagbisita sa iya kag nagpunsyon sinda. Kada isa ay nagdamay sa natabo sa iya kag nagtaon ning kwarta kag singsing nga bulawan. Ang mga ulihi nga adlaw ni Job ay masobra pa nga ginpakamaayo ng Diyos. Nagkaigwa siya ning 14,000 nga karnero, 6,000 nga kamelyo, 2,000 nga baka, kag 1,000 nga mga babayi nga asno. Nagkaunga pa si Job ning 7 nga lyaki,
kag 3 nga babayi nga ang mga pangayan hay Jemima, Kesya, kirin hapok. Sa inda bilog nga lugar, waya sinda ning kapareho sa kagwapa. Ging pamanahan da niya sinda, pareho ng mga unga niya nga lyaki. Si Job hay nabuhi pa ng 100 kag 40 katuig. Nakita pa niya ang iya mga apo hasta sa ika-4 nga henerasyon bago siya namatay. Ang Diyos hay igwaning maayo nga plano sa tanan nga tawo. Kung maging matutom lang kita sa pagsunod sa iya kabubuton, pakamaayuhon niya kita sa ini nga kabuhi, kag sa kabuhi nga paabuton. Igwa ako ning iistorya sa Indo, parte sa isa katawo nga ang pangayan hay si Abraham. Siya ay nagatuog gid sa Dios, kag masinundanon. Ngani, paagi sa iya, madamo nga mga tawo ang ging pakamaayo. Sirua ang masunod nga litrato, pag nabatian mo ini nga tunog. Ang ika-13 nga litrato, aging sugo ng Diyos kay Abram, ging tunaan 12:1. Nang una nga tiyempo, igwa ning isa katawo, ang pangayan hay Abram. Isa ka adlaw, hambay sa iya ng Diyos. Maghalin ka dire sa imo banwa, ang ginaistaran ang imo tatay, kag ng imo mga kahalihan, kag magkadto ka sa banwa nga itudlo ko sa imo. Didto, padamuon ko ang imo mga unga, kag apo kag himuon ko ikaw nga isa ka mabahoy nga nasyon. Pakamayuhon ta ikaw, kag makikilaya ang imo pangayan, kag magiging pagpapala ka sa kadamuan. Pagkabati ato ni Abram, sumunod siya sa gingsugo ng Diyos. Gingbayaan niya ang lugar ng Haran, nang ang iya edad hay 75. Gingdayan niya ang iya asawa nga ang pangayan hay si Sara, kag ang iya gumangkon nga ang pangayan hay si Lot. Gingdayada niya ang tanan niya nga mga ulipon, kag mga manggad, kag nagkadto sa lugar ng Kanaan. Pag-abot didto, hambay ng Diyos sa iya. Imaw ini, nga lugar ang akon itaos sa imo, mga kaapu-apuhan. Pareho ni Abram, magtuo kita kag magsunod kung ano ang ginasugo ng Diyos sa aton. Ang ika-14 nga litrato, ang gingpili nga lugar ni Lot, gingtunaan 13:5. Nagpadayon si Abram, halin sa Ehipto, nagpanaw siya panorte, pakadto sa lugar ng Negev. Si Lot nga permi kaibahan ni Abram, hay madamo na daang karnero, kambing kag baka. Igwa na da siya ning pamilya kag mga ulipon. Indi mag-igo ang pastuhan para sa mga hayop ninda nga duha, kay kadamo-damo na gid ang inda alila ngani permi nagaaway ang inda mga miyog alila. Ngani, ging istorya ni Abram si Lot. Hambay niya. Hindi dapat mag-away. Ang mga ulipon ko kag mga ulipon mo kay maghali kita. Ang maayo pa, magbuyag kita. Pili ang lugar nga gusto mo, kay dito ako sa kabuak. Ginglantaw ni Lot ang lugar palibot, kag nakita niya ang mapatag na lugar ng Jordan. Hasta Sur nga abunda sa tubi. Pareho ng garden ng Diyos sa lugar ng Ehipto. Waya pa adto nasusunog ang Sodoma kag Gomora. Ngani gingpili niya ang hampig sa este nga lugar ng Jordan. Nagtinir si Abram sa Kanaan, pero si Lot hay nag-istar malapit sa banwa ng Sodoma. Pero ini nga lugar hay makasalanan ang mga tawo nga naga-istar didto, kaya ang inda pagkabuhi hay kontra sa Diyos. Pagkatapos, naghambay ang Diyos kay Abram. Tanan nga duta nga imo nakikita hay akon. Itatao ko sa imo.
kag sa imo mga kaapo-apuhan. Kung ikaw papilion, diin ka nga lugar gusto mag-istar? Sa lugar ba nga gusto mo o sa lugar nga ginatudlo sa imo ng Diyos? Hindi kita magdepende sa aton mga nakikita. Magkabuhi kita nga nagatuo sa hambay ng Diyos. Ang ika-15 nga litrato, ang ginghalad ni Abram kay Melchizedek, gingtunaan 14:17. Isa kaadlaw, nabalitaan ni Abram nga ang iya gumangkon nga si Lot hay nabihag ng mga kaaway. Ngani ginglahay ni Abram, kaibahan ang iya maisog nga mga tawuhan, ang mga nagbihag kay Lot, kag iya ininaperdi. Pagbalik ni Abram, gingsumpong siya ng hari ng Sodoma, kag gingsumpong da siya ni Melchizedek, nga hari ng Salim, nga pari ng pinakamataas nga Diyos. Gingdayan si Abram ning tinapay, kag ilimnanon, kag gingbindisyonan. Kabay pa, nga pakamaayuhon ka Abram, ng Diyos ng pinakamataas sa tanan, nga naghimo ng langit kag ng duta. Dayawon, ang pinakamataas nga Diyos, nga nagtao sa imo ng pagdaog. Kaging tao ni Abram kay Melchizedek, ang ikanapuyo ng tanan nga iya nabuoy sa kaaway. Maghalada kita kay Jesus, bilang pagpasalamat sa ginghimo niya nga kaluwasan para sa aton. Ang ika-16 nga litrato, ang kasunduan ng Diyos kay Abram, gingtunaan 15:1. Isa kagabi, si Abram ay nagkaigwa ng isa ka pananawon. Nabatian niya ang ginghambay sa iya ng Diyos. Abram, hindi ka mahadlok. Ako ang mag-aapin sa imo. Bantayan ko ikaw, kag ikaw ay akong tawa ning premyo. Pero, nagsabat si Abram, Diyos ko, ano pa nga premyo ang itao mo sa akon? Waya naman ako ning unga. Waya ako ning tagapagmana kundi si Eliezer nga taga Damasco. Waya mo da ko gintawi ning unga. Ngani, ang isa ko na lang nga ulipon ang magmamana ng akon mga pagkabutang. Ang sabat ng Diyos sa iya, Bukon ang ulipon ang magmamana ng imo mga pagkabutang. Ang unga mo mismo ang magmamana. Pagkatapos, gindaya siya ng Diyos sa luwas ng tulda, kag ang pangutana sa iya, Tanawa, ang mga bituon. Mabibilang mo ba ina? Tiyad ina, kadamo ang magiging unga mo, kag mga apo. Nagtuo si Abraham sa ginghambay ng Diyos. Ngani, nalipay gid sa iya ang Diyos. Hambay pa ng Diyos kay Abram. Ako ang nagbuoy sa imo sa lugar ng Od, ng Caldea. Agod itaw sa imo, ini nga lugar. Kaya nang yan, magtuo kita sa maayo nga balita ng Diyos. Agod malipay da siya sa aton. Ang ika-17 nga litrato, ang plano ni Sarah, gingtunaan 16:1. Napuyo na katuig ang nakaligad, si Abraham ay nagaistar sa lugar ng Kanaan. Pero waya gihapon nga ang iya asawa nga si Sarah. Ngani nadumduman ni Sarah ang iya ulipon nga babayi, nga ang pangayan ay si Agar nga taga Ehipto. Hambay ni Sarah kay Abraham, Kay waya da ako gingtawin ng Diyos ning unga, maayo pa ang ulipon ko na lang ang imo ubayan. Basi kung magkaunga siya para sa akon. Ngani, gingpaubay ni Sarah sa iya asawa si Agar. Nang masayora ni Agar, nga napdo siya, gingpakadako niya ini, kagwaya na siya nagarespeto kay Sarah, hasta nga siya ay nakaunga.
ngani nahangit sa iya si Sara. Naglaya si Agar, pero gimpabalik siya ng Diyos. Pero hambay ng Diyos kay Abraham. Ang imo asawa nga si Sara ay magaunga ning laki. Kag paagi sa iya, akon himuon ang akon promisa sa imo. Dapat kita maguyat sa tama nga oras, kung saan o itaon ng Diyos ang iyaging pangako. Ang ika-18 nga litrato, ang pangako kay Abraham kag kay Sara, gintunaan 18:1. Isa kaadlaw, nagpakita ang Diyos kay Abraham mintras siya nagapungko sa puwertahan ng tulda. Malagat-lagat, may nakita siya nga 3 nga liyaki nga nagatindog. Gingsugat niya ini, kaging imbitar nga kung pwede, didto na lang magdayon sa enda. Hambay pa niya. Dirianay kamu, sa idayom ng puno ng kahoy. Mabuoy lang ako ning tubi. Tapos mabuoy da ako ning pagkaon, para makakaon kamo, bago kamo magpadayon sa indo pagpanaw. Ang sabat ng mga tawo. Salamat, Gid. Ikaw ang bahaya. Mintras sinda nagakaon, ging pangutanan ninda si Abraham. Diin ng asawa mo nga si Sara? Yadto sa suyod ng tulda. Siling ng bisita. Mabalik ako sa isa nga tuig. Sa tiyad diini nga tiyempo. Kag sa pagbalik ko, may unga na siya. Nabatian ni Sara ang ginghambay ng bisita, kayadto siya hampig sa likod ng pertahan. Gingpuod niya ang iya pagnilit, kay pareho na sinda nga maguyang ni Abraham. Nagpangutan na ang Diyos. Basi naggilit si Sara? May imposible ba sa Ginoo? Pareho nang ging siling ko. Mabalik ako sa isa nga tuig. Kag pagbalik ko, may unga na siya. Tungod sa kahadlok, nagbalibad si Sara nga ang siling. Waya gida ako nagnilit. Pero ang sabat sa iya, ayaw na magbalibad. Matuod gid nga nagnilit ka. Ano ba ang makabubuyaw nga pangako ng Diyos sa aton? Ang ika-19 nga litrato, ang pangamuyo ni Abraham para sa Sodoma, gintunaan 18:16. Pagkatapos, nagpadayon ang 3 nga liyaki sa inda pagpanaw, mintras ginhatod sinda ni Abraham sa luwas. Nagtukad sinda sa isa nga lugar nga nalalantaw ang Sodoma. Hambay ng Diyos kay Abraham. Hindi ko dapat isikreto kay Abraham ang akon himuon. Kay gimpili ko siya nga maging tatay ng isa kagamhanan nga nasyon. Ngani, ang hambay ng Diyos sa iya, kadamo-damo na ang ako nabatian, kontra sa sobra nga kalain nga ginahimo ng mga tao sa Sodoma kag Gomora. Ngani, makadto ako, agod masayuran ko, kung matuod ubukon ang balita. Nagpanaw na ang mga liyaki, kag nagkadto sa Sodoma, pero nagpabili ng Diyos sa alihid ni Abraham. Ging pangutanan ni Abraham ang Diyos. Patyon ba nindo ang tanan nga tawo, makasalanan man o bukon? Nagapati ako nga hindi nindo pag-umiron ang matarong. Nagsabat ang Diyos. Hindi ko siraon ang syudad, tungod sa 50 nga matarong. Padayon nga nagpangamuyo si Abraham sa Diyos. Ayaw ka mo mahangit, mangutana pagid ako. Kung 30 lang ang tawo nga matarong didto. Ang sabat sa iya ng Diyos. Hindi ko siraon ang syudad, pati ang mga tawo, tungod sa 30. Sa kaulihian, hambay ni Abraham. Imaw na lang gid ini ang ipangutana ko. Kung napuyo lang ang matarong nga yadto. Hindi ko gihapon siraon ang syudad, pati ang mga tawo.
tungod sa napuyo nga yadto didto. Paghambay niya adto, nagpanaw na siya, kag nagpauli naman si Abraham. Madamo ang mga tawo sa iba-iba nga nasyon ang nagakahinangyan ng aton pangamuyo. Ang ika-20 nga litrato, ang paghalad ni Abraham kay Isaac sa Diyos. Gingtunaan 22:1. Pagkaligad ng pila ka tuig, gingtilawan ng Diyos si Abraham. Hambay sa iya. Dayon mo ang pinakapalangga mo nga unga, nga si Isaac, kag magkadto kamo sa lugar ng Moria. Tumukad kamo sa bukid nga itudlo ko sa Indo, kag ihalad mo siya didto sa akon. Pagkaaga, maduyom pa nga nagbangon si Abraham, kag nagsakay sa asno, kaibahan si Isaac, kag ang duha niya nga ulipon nga liyaki. Pagkaligad ng tuyo ninda kaadlaw nga pagpanaw, nalantaw ninda ang lugar nga inda kadtuan. Ngani hambay ni Abraham sa iya mga ulipon. Bantayin na lang nindo diri ang asno, kay kami na lang ni Isaac ang mapadayon. Masamba lang kami didto hampig, balikan na lang namon kamo. Gingpapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy nga panggatong, daya naman niya ang kalayo kag sipoy. Mintras nagapanaw sinda, nagpangutana si Isaac. Tay, igmo na kita ning kalayo, kag panggatong, pero diin ang karnero, nga inughalad naton. Nagsabat naman si Abraham. Noy, ang Diyos adto ang magatao sa aton. Kag nagpadayon sinda sa pagpanaw. Pag-abot ninda sa lugar nga gintudlo ng Dios, naghimo ning altar si Abraham. Gingbutang niya sa ibabaw ang panggatong, kag ginggapos niya si Isaac. Pagkatapos, gingbutang sa ibabaw. Nang bubunon na niya ang unga, gingtawag siya ng anghel ng Dios halin sa langit. Abraham! Abraham! Ayaw pagsakita ang unga. Gingpakita mo na ang pagsunod mo sa Dios. Kay waya mo ging awa sa akon ang pinakapalangga kag bugtong mo nga unga. Paglingig niya, may nakita siya nga isa kalyaki nga karnero nga ang mga sungay ay nasabit sa mga sanga ng kahoy. Gingboy ini ni Abraham, kag imaw ang ginghalad, kabaylo ng iya unga. Adto nga lugar ay gintawag ni Abraham, ang Ginoo ang nagatao. Magsunod na kita sa Diyos. Ang ika-21 nga litrato, ang pag-asawa ni Isaac. Gingtunaan 24:1. Maguyang nagid si Abraham ng adto nga tiyempo, kaging pakamaayo ng Diyos. Gingpatawag niya ang pinakapuno niya nga ulipon. Hambay niya, ibutang mo ang imo mga kamot sa tunga ng akon mga tuhod, kag mangako ka. Ipangako mo sa akon sa ngayan ng Diyos ng kalangitan, kag kadutaan, nga hindi ka sa kanaan magpili ng mapapangasawan ni Isaac. Kadto sa banwa nga akon ging bahuyan, kag pumili ka didto sa akon mga kahalihan, nang mapapangasawan niya. Nagpangutana ang ulipon. Kung hindi magnunot, ang akon magpipili, pwede ba nga si Isaac na lang ang magkadto didto? Nagsabat si Abraham. Aba, ayaw, hindi mo pagpakatuon dito si Isaac. Pag-abot ng ulipon sa lugar ng Mesopotamia, sa syudad nga ginaistara ni Nacor, nagpangamuyo siya sa Diyos. Pagkatapos niya pangamuyo, nakilayan niya ang dalaga nga kagapagwapa nga si Rebeka, nga unga ni Betuel, kag apo ni Milka, nga asawa ni Nacor,
nga manghod ni Abraham. Nagnunot siya sa endabayay, kaging hambay sa mga maguyang ni Rebeka kung ano ang gingsugo sa iya ng iya amo nga si Abraham. Nagsabat naman ang magtatay nga Betuel kag Laban. Kay ini nga bagay hayhalin sa Dios, waya na kami ning may maihambay. Dayan nindo si Rebeka pagbalik nindo, agud mapangasawa ng unga ng imo amo. Ging tawag ni Laban si Rebeka, kaging pangutana. Manunot ka ba sa ini nga tawo? Ang sabat niya, Oo, sige, manunot ako. Nang makabalik na ang ulipon, ging istorya niya kay Isaac ang mga natabo. Ngani ging bato ni Isaac si Rebeka bilang asawa, kaging daya sa iya tolda. Tuna adto, ging higugma gid ni Isaac si Rebeka. Ang ika-22 nga litrato. Ang unga ng Diyos nga iyaging pangako. Galatia 4:4. Pagkaligad ng madugay nga tiyempo, waya gid nakalimot ang Diyos sa iyaging pangako kay Abraham. Nang nag-abot ang tama nga oras, sinugo ng Diyos ang iya bugto nga unga para taw-an ning kaluwasan ang tanan nga tawo. Gingunga siya ng isa ka babaye, kag nagkabuhi nga masinundanon sa kasuguan. Ang pangayan niya ay si Jesus, ang Ginoo kag manluluwas. Siya lang ang tuuhan naton para magkaigwa kita ning kabuhi nga waya katapusan. Ang ika-23 nga litrato. Ang pagpatay kay Jesus. Galatia 3:13 hanggang 14. Dako gid ang pagigugma sa ato ng Dios. King sakripisyo niya ang iya bugto nga unga para mabayaran ang aton kasalanan. Ging tubos kita ni Kristo sa sumpa ng kasuguan nang siya ay gimpasakitan nga daw isa ka kriminal. Kay nakasulat sa kasulatan, ging sumpa ang kada isa nga ginglangsang sa puno ng kahoy. Paagi sa ginghimo ni Kristo Jesus, ging taon ng Diyos ang pagpakamaayo sa aton, pareho sa ging taon niya kay Abraham, kag kung kita magtuo, mababato naton ang ging pangako nga kaluwasan. Magtuo kita sa maayo nga balita, agud kita matubos sa sumpa ng kasalanan. Ang ika-24 nga litrato. Ang pagkabuhi liwat ni Jesus. Juan 20:24. Pagkamatay ni Jesus, ginglubong siya sa tuiba nga lubungan. Pero pagkaligad ng 3 kaadlaw, nabuhi siya liwat. Nagpakita siya sa mga disipulo, pero si Tomas nga may hayo nga kapid, isa sa 12 nga disipulo, hay bukuninda kay bahan nang nagpakita si Jesus. Ngani, gingbalitaan siya ng iban nga disipulo, hambay ninda. Nakita namon ang Ginoo. Nagsabat si Tomas, Hindi ako magpati, mintras hindi ko makita ang gingpalian ng pilas nga ginglansangan sa iya mga kamot, kag matuslok ng akon tudlo ang gingagihan ng lansang, kag matandog ng akon payad ang iya kilid. Pagkaligad ng wayo kaadlaw, nagtipon-tipon liwat sa suyod ng bayay ang mga disipulo kag kaibahan ninda si Tomas. Aber nakatrangka ang kwertahan, pero gulpi lang nga nakasuyod si Jesus. Kag nagtindog si enda tunga, hambay niya sa enda. Ang katawhayan, yara sa indo. Pagkatapos, hambay niya kay Tomas. Ayaw na magduda. Natingaya gid si Tomas, kay matuod gali ang gingbalita sa iya. Hambay niya, Ikaw ang akon Ginoo kag akon Dios. Hambay ni Jesus sa iya. Nagatuo ka na ba
kay nakita mo ako. Malipayon ang aber sino nga nagatuo sa akon, aber waya ninda ako nakita. Nagaduda ka da ba kay Jesus? Kung magtuo ka, nga si Jesus ay namatay, ginglubong, kag sa 3 ka adlaw na buhi liwat para sa imo, magkaigwa ka ning bag-o nga kabuhi.